Yo, what's up mga kalingap? Good morning, good morning. Meron tayong pupuntahan ngayon. Alamin po natin mamaya kung ano yung pupuntahan natin. At malaman lang po mamaya sa ating upload na video. At sa ating video po mga kalingap, malalaman po ninyo kung ano yung aming pupuntahan ngayon. At ito, yung kamag-anak ni itong video na ito mga kalingap, pasintabi po sa mga makapanood, kung sino man yung makapanood, no po, sa lahat-lahat, itong pupuntahan po natin ay yung kamag-anak ni Pinyel, na si Tatay Carlito, na tiyuhin ni Pinyel. At mayroong hinanakit itong tatay yung tiyuhin ni Pinyel. Malalaman po natin yan sa video. Ano po? At pati na rin yung kanyang pinsan ni Pinyel na si Jumaling. Mamaya po mga kalingap, antabayanan po natin yung mga antabayanan po natin kung ano yung mga nangyari po dito sa Dunsol. Yan, Kuya Carlito. Magandang umaga. Magandang umaga. Kumusta na yung trabaho? Okay lang ang trabaho. Parang kagagaling mo lang sa sa trabaho. Galing ko sa nursery ng Bakawan. Pasensya na kung naabala ka. Okay lang. Oo. Meron lang akong katanungan about kay Pinyel at saka kay Kuya Kens. Kasi nung kahapon, mayroon kaming napanood na upload ni Kuya Kens. Doon sa upload niya, sabi niyo sa kanyang upload na video, pupunta sila ng Dunsol. At para bantayan ngayong kanyang kapatid na nanganak. At mayroong nangyari, ano bang nangyari doon, Kuya Carlito? Bakit kaagad na umuwi itong si Kuya Kens? At saka sa Pinyel. Pero wala akong alam na kung bakit umuwi. Kasi doon sa sa pinsan niya ni Pinyel, si Jumalin, ay mayroong hinanakit. Ano kaya ang kanyang hinanakit doon kay Pinyel? Pero ang sabi ni Jumalin, kung hindi ang ni Jumalin, sabi niya dapat bilan mo nang para o kaya magi man o ano man, may makakain lang sila. Sino ang bibilan? Si Rebecca. At bakit hindi pa ba kumain nung time na yun? Sabi, hindi pa daw nakakain. Dahil siyempre, ang rason sa hospital matagal. Yun lang ang niya, ang pinanakit niya. Dapat nga daw, nubating sila, dapat mayroon pa rin silang pasalubong kung ano. Mayroon naman na dinala na pasalubong. Sabi niya, wala, parang wala eh. Wala silang dinala. Kahit wala man lang silang dinala kay Rebecca. Yun lang ang sabi sa akin na, sabi ko maski walang bit maski pagkain ba. Nabalitaan ko na mayroon daw binili na mayroon silang binili. Yun sinabi ni Jumali na bumili ng gatas, chupon. Kaya, binilan man nila. Binila ng gatas at saka chupon. Ang balayta kay parang chupon lang ata ang binili nila. Yun lang ate, hindi ko man basta yan lang nagkikwento sa akin kung ano. Yun lang ang tinatama nga ni Jumali. Yun lang. Tapos hindi nga pala alam ni Jumali na naka-video na pala sa kanya. Pinanood ang video kapon. Naka-video kay sino naka-video si Kuya Kens? Jumalin. Naka-video kay Jumalin. Nakakuha na bigla siya. Sabi ko alam ko na naka-video. Wala kong alam. Sinong nabigla? Si Jumalin. At ang kumuha ng video ay si Kens. Si Kuya Kens. Kasi ang napanood po namin sa upload na video nila, magbabantay daw sila. Magbabantay. Pero nagbantay ba sila?
Anong araw pala silang dumating dito? At anong pitsa? Basta ang dumating dyan siguro mga dahil kapon 26, 26 ngayon. 26. O di, Kahapon. tapos kahapon 25. Hmm, Dumating sila ay 25. 25. Katapos, anong araw sila umuwi? Papuntang bulan. Eh, 26 sa siguro. Dahil sabi sa akin, 26 daw mauli na. Dahil pinapauli daw nung ina. Anong oras silang umuwi kanina? Hindi ko alam kung anong oras. Hindi pa ako pupunta doon eh. Oh, ay doon talaga doon din natin malalaman kay kay Ate Rebecca. Sa palagay mo Ate Kuya Carlito, sa pag-ugali lang kay Kuya Kens, mayroon ka bang napansin na kakaiba bilang isang, di ba, kay ang tiyuhin ni Pinyel, mayroon ba siyang pinakita sa inyo na magandang pag-uugali or binaliwala ka na? Eh wala man, pero nakita ka na gawin man sa akin, nagvisa. Yun. Ang gusto ko mangyari, halimbawa, siya lalaki. Halimbawa ako, lalaki. Halimbawa, pupunta ako sa kamag-anak ng babae, magpakilala ko, na kaming dalawa na talaga. At ito, hindi ko pabayaan, maski anong mangyari. Yun ba ay ginawa ni Kuya Kens? Wala parang, maski pumunta sa bahay, halimbawa, uwi na sila, dapat dumaan sa bahay. Magpaalam na, uwi na kami. Wala. Hindi man lang siya nagpaalam, silang dalawa hindi man lang sinabi ni Pinyel na magpaalam muna tayo kay tiyuhin ko. Ay, hindi. Kay tiyuhin Carlito, hindi man lang siya nagsabi ng ganun kay Kuya Kens. Hindi. Siyempre sa bilang isang lalaki, siyempre siya na dapat ang umunawa diyan. Siya na dapat. Halimbawa sabi niya sa babae, paalam mo na kita kay tito mo, sa mga pinsan mo, para walang masabi. Kasi mabigay galang. Oo, kasi nung time na pumunta itong si Jumalin sa hospital, wala na siyang naabutan na Pinyel at saka Kuya Kens. Ibig sabihin, umuwi na sila doon, hindi sila nagbantay. Yun lang. Siyempre yung bata, kumusta na nga pala yung bata, yung anak ni Rebecca? Okay na daw. Paano, didi na. Di mailalabas na siya ngayon. Malalaman natin kung ilalabas na ngayon. Ano natin. At kasama din akong papunta doon sa hospital. Pupunta sa hospital, kasama pala po. Hanggang Barangay Malapok. Di mamaya ihatid po natin 'yan. Magsama-sama pa rin tayo kahit na papaano maalalayan man lang itong, siyempre pa lang yan, kasalukuyan pa lang na ilang araw pa lang magmula ng nanganak. Mayroon pang 4 na araw na o 5. Hindi, yung nagpunta tayo sa Barangay Malapok, nung araw na ito, Linggo, Lunes, siguro mga Lunes ay Martes. Parang pumunta tayo doon. Tinanong ko, sabi ko malapit ka na mag-anak ha. Oo. Tapos kinabukasan dinala na sa hospital. Yun lang. Ano sa tingin mo, Kuya Carlito? Meron bang itong si Kuya Kens, meron bang kusang nakikiusap or makipagkumusta sa mga kamag-anak, sa mga pinsan ni Pinyel? Meron ka bang nalalaman na nakikumusta man lang itong si Kuya Kens? Yun lang ang pinagtataka ko. Dapat kung marunong siya, dapat sabi niya, kamusta na mga sa mga anak ni, halimbawa ako, sabi niya, halimbawa, Tito, kamusta na yung mga pinsan ni Pinyel, yung tiyahin, o kayo sa Manila.
Wala ba naman sabing kamusta na o ano? Wala talagang kusa, no? Kasi nung time na na naging sila, yung sa vlog nila, di ba nag-declare na sila na mag-shoota na. Nag-shoota na. Oo. At tapos, ang aking lang doon, ang aking palagay, parang hindi si Kuya Kens na desidido talaga kay Ate Pinyel. Bakit? Hindi ko nasabi ko na hindi desidido kasi hindi ko narinig mismo sa kanyang bunganga na mayroon silang relasyon. Ang nagkusa lang na nagsabi itong si Ate Pinyel. Kaya nung time na yun talaga sabi ko ay parang walang galang itong si Kuya Kens. Sa nakikita ko lang. Kaya nagsalita baga doon sa vlog, si Pinyel, nakakuha ko yung live ni Kuya Bal Santos. Oo. Na nagsabi na si Pinyel, sila ng dalawa talaga ni Kens. Kuya Kens. Yun ang napanood ko sa live. Sabi nga ni Kuya Bal, sana wag lang pabayan si Pinyel. Oo. Kasi pag napabayaan, maaring kukunin ng mga Team Kalingap itong si Pinyel. Maaring babawiin. Kaya sabi ko nga, kapon, kami kapon sa hospital, nag-usap kami. Sabi ko, salamat ng sana kahit kulay mo, makatapos na. Anong sagot niya? Mahirap na, mahirap na hindi makatapos sa trabaho, ay sa pag-eskwela. Sa pag-eskwela. Oo, sabi niya. Sabi ko, talagang mahirap. Kaya gusto makatapos yan na makakuha ang tatay niya. Masaya. Sa palagay mo, Kuya Carlito? Sana matapos. Makatapos kaya? Oo, yun lang ang kwento. Halimbawa ito ay naging sila na. Ito ba ay magtagal pa ba or sa palagay mo lang sila ba ay magtatagal? Or baka sa ngayon lang? Yun lang nasa nakita ko, baka ngayon lang. Baka kung hindi magtagal, hindi natin masabi kung magtagal o ano. Kasi yung mga agam-agam na mga viewers, mga nakapanood, siyempre maraming diyan nakasubaybay kay Kuya Kens at kay Pinyel. Si Kuya Kens ay hinatid lang ni Kuya Rigan dun sa nung kami ay nandun sa Pilar pa lang. Katapos siyempre alam naman niya na mayroong isang beneficiary ng pangalan ay Pinyel na taga Dunsol. Kung bakit pagdating dun sa dun sa lighthouse, dun sa Dait ay sila biglang nagkaroon ng lihim na relasyon na hindi alam nila Kuya Bal at Ate Edna. At pati na rin kami na nakakita sa mga kilos at galaw nila, kung kaya sabi ko ay mayroon na itong relasyon ng dalawa. Pero nung time na kami ay nasa Katarman Samar, ang sabi ko ay aminin na lang ninyo kung mayroon ba kayong relasyon. Pero ang nangyari ay pinagdiinan talaga ni Kuya Kens na sila ay walang relasyon ni Ate Pinyel. Pero sabi sa akin kapon, wala man daw nangyari sa kanila. Sabihin natin na walang nangyari sa kanila. Kaya nangyari. Kaya daw ipapakita talaga nila na wala talagang nangyari na talagang ang katabi pagtulog yung kapatid daw niya. Yung kapatid ni Kuya Kens. Doon sa para sa akin, titingnan ko kung talagang wala. Kasi malalaman naman talaga yan pagdating kay siyempre sa ngayon pa lang talaga ngayon pa bago pa lang. Pero pagdating ng araw malalaman lang din natin kung ano yung resulta. Lalabas at lalabas yan. Pag sabi, mas kanong tago. Lalabas yan. Ang lang namin talaga noon, bakit inilihim pa nila ni Kuya Ken sa ni Pinyel ang relasyon nila doon nagmula sa sa Dait, sa lighthouse. Doon po nagsimula yan. Tapos hanggang nilihim-lihim pa nila
hanggang sa kung saan sana nakakarating ang bawat ang grupo ng Team Kalingap, nilihim pa rin nila. Pero sa mga nakakita at sa mga nakatuklas talagang mayroong masasabi na may relasyon sila, pero ang kanilang paninindigan ay andun na ilihim na lang natin. Pero ngayon, anong lumabas? Yun na talaga. Pero wala talaga. Wala. Pero ngayon na mayroong itong yung kapatid ni Pinyel na si Rebecca, nanganak na nga. Mayroong pumupunta sila ng Dunsol na hindi man lang wala man lang pasabi na tito, pupunta kami ng Dunsol at bisitahin namin si Rebecca. Wala man lang sinabi sa inyo? Wala, basta nakita ko na sa nila sa live. Sa vlog or live? Live, nagla-live sila habang papuntang Dunsol. Alas 12 ng gabi. Ayun nga sabi, bigla tumugod sa ospital sa Pinyel. Ganun lang muna. Tatay Carlito at malalaman lang natin kay kay Jumalin. Maraming salamat kay Kuya Carlito ha. Maraming salamat sa pag-unlock ng ng kwento sa kay Kuya Ken at sa kay Pinyel. Maraming salamat. Kalingap, mamaya subaybayan pa rin natin ang karugtong na kwento doon kay kay Jumalin sa pinsan ni Pinyel. Para mamaya po mga Kalingap, kung ano yung sasabihin ni Jumalin, at mamaya po pupunta po tayo ng hospital. Kaya maraming salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs at kay Kalingap Rab. Maraming salamat po sa suporta at sa mga nakapanood nito. Maraming salamat po sa inyo. At shoutout po sa ating lahat. God bless ang mabuhay ang Team Kalingap. Bye-bye! Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Minsan di nagdalawang isip na tumulong. Kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan at makapagpasaya ng mga taong nalulumba. Siya ang makakasama nyo at magiging katuwang aalali sa mga nangangailangan. Jose Andrino, ang kalingap ko na laging nandito. May mabuting puso at mabuti ang hangarin para sa inyo. Lahat ay gagawin. Jose Andrino, may malasakit sa inyo. Laging nandyan upang kayo ay pasayahin. Pupuntahan, pagtulong laging gagawin. Kahit mahirap siya ay magsusumikap para sa inyo at para sa pangarap. Hangarin niya ay mapabuti ang kanyang mga kapwa. Siya ay magsusumikap at hindi magsasawa. Kahit gaano kalayo ay pupuntahan. Basta may kababayan na nangangailangan. Bata man o matanda, pamilya na kapos palad ay aalalayan. Kung ano ang kanyang makakaya, kanyang ibibigay sa pamilya. Siya ay instrumento para kayo ay tulungan. Jose Andrino,
lagi ng dasal.